Sa iba naman, mga kapiksi, nakikita naman natin dito na nagiging maayos yung inyong pamumuhay. Parang naghihilom guys yung mga sugat nyo. Yung iba sa inyo guys, nakakapagbayad na rin kayo ng mga karmic debts nyo, no? Ibig sabihin, kung nakagawa kayo ng hindi maganda dati and nagdusa kayo, parang napagbayaran nyo na rin yung mga karmic debts nyo guys. Pero, kung may utang pa kayo, guys, yung karma, parang ano yan, bangko, no? Merong deposit, merong withdraw. Kapag gumagawa kayo ng good karma, mga kapiksi, mga charity, mga charitable works, dun Hello guys, hello Scorpio, welcome back to Pinay Pixie Tarot. Ang pamagat ng episode natin for tonight is full moon kapalaran para ngayong October to November para sa Scorpio, Sun, Moon, Rising Sign, and Venus. Yung ating full moon guys ngayong October ay sa October 6. Tapos yung next na full moon naman natin guys ay sa November 5 guys. So ang reading na to ay para sa period na yan. Super moon ang ating full moon simula ngayong October hanggang December guys. Pero yung ating full moon ngayong October ay kakaiba, maliwanag na maliwanag siya. So sana walang bagyo para makita natin, no? Harvest moon ang pamagat ng ating moon, mga kapiksi. So ito yung ating moon message para sa inyo. Hold your vision. So ibig sabihin nito guys, pangatawanan nyo, no, sa isip nyo, pangatawanan nyo or panindigan nyo guys, no, yung mga vision nyo, yung mga dreams nyo, yung mga goals na gusto nyong ma-achieve sa buhay nyo. Wag na wag nyo siyang bibitawan, wag na wag kayong mag-give up guys, no, hanggang sa tuluyan yung ma-manifest yung mga bagay na minimithi nyo, hanggang sa tuluyan nyo siyang makamtan sa buhay nyo, mga kapiksi. So you have to stick with it guys, no? No matter what, mga kapiksi. Attune to the moon guys. Yes, just say the word a lot and see how it feels. So yes is a positive, a very affirmative word, mga kapiksi. So if we're saying it a lot, we're like confirming, no? Yes, mayaman ako. Yes, masagana ako. Yes, masaya ako. Yes, wala akong problema. Yes, maunlad ang buhay ko. Yes, nagpapasalamat ako. Yes, 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 mabait ako, no? Whatever guys, no? Yung yes, yung pagkatapos ng salita yung yes, isunod nyo kung ano yung mga positive statements, mga kapiksi, no? So gawin nyo yun guys, and para maging positibo yung inyong pakiramdam, mga kapiksi. It's very important na we are always in a positive state guys, para yun din yung mag-manifest sa buhay natin, mga kapiksi. Remember guys, no, kung ano yung fino-focus natin, kung ano yung state of being natin, yun yung napupush out sa ating physical reality. Okay, so ikaw kapiksi, anong yes mo? I-type mo na sa comment section. Okay. So, mga additional meaning nitong card na to, staying power, faith, or patience are needed. Kailangan talaga ng pasensya, mga kapiksi. Kailangan ng pagtitiwala, kailangan ng pananampalataya. Especially dun sa mga times guys na parang wala kayong nakikitang movement, no, sa inyong physical reality. Mas kailangan mong magtiyaga, mas kailangan mong magpasensya, mas kailangan mong magtiwala guys. Okay. So yeah, and avoid stagnation. Huwag tayong ma-stuck guys, no, sa mga nakaraan, sa mga bagay na tapos na. Guys, matuto tayong mag-move on, matuto tayong mag-let go, mga kapiksi. Okay, so yeah, hold your vision guys and stay with it. Sabi nga, no matter whatever that it means. So ilagay natin dito, mga kapiksi. Comment down below if nakaresonate kayo dyan sa mensahe na yan. Shuffle natin to guys. Habang sinashuffle ko to, panoorin nyo muna yung video natin regarding sa ating paano mag-manifest ng abundance video course.
Kapiksi, sawa ka na ba sa mga struggles at hirap sa buhay mo? Masipag ka ba at masikap sa buhay ngunit hindi ka pa rin umaasenso? Ilang beses ka na bang nag-attempt magnegosyo at mag-invest pero palagi ka pa rin nalulugi? Sa pagkakataon na ito ay maaaring may subconscious beliefs ka na nagiging balakid sa iyong pag-unlad at pagyaman. Introducing, paano mag-manifest ng abundance video course. Dito ay matututunan mong ma-overcome ang mga balakid mo para tuluyan ka ng umunlad, umasenso, sumagana, maging matagumpay, successful at maswerte sa iyong kabuhayan, pera, trabaho, negosyo sa lapi at kaperahan ng bonggang-bongga. Dali, mag-send na ng email sa pinoypixie@gmail.com at simulan na ang iyong pagyaman ngayon. Alright, so sa lahat ng gusto mag-avail ng course guys, naka-flash sa screen nyo. Una, meron tayong paano mag-manifest ng abundance video course. Meron din tayong paano mawala ang third party at magkaroon ng harmonious na relationship. And meron din tayong paano pabalikin si extra face breakup. Sa mga interesado guys, mag-send lang kayo ng email sa pinoypixie@gmail.com. And sa mga naghanap ng pampaswerte guys, ito yung Aventurine at saka Citrine, yung recommended ko mga kapiksi. May mga link sa description box guys. So, latag natin yung spread nyo. Kung hindi nyo pa napapanood guys, yung ating 2026 Pick a Card Kapalaran, available na guys sa ating channel. Punta lang kayo sa homepage natin mga kapiksi. So, dito, this is both negative and positive mga kapiksi. No? Unahin natin yung sa negative guys kasi for some of you, maaari kayong nagkakaroon ng konting challenge sa trabaho. Sa workplace ito mga kapiksi. Meron pala din ang presence ng air signs guys, Aquarius, Gemini, Libra. So, for some of you, maaaring may air element kayo sa inyong natal chart or you may be dealing with another air sign. Ito guys, ang nararamdaman natin dito is parang sa workplace, sa trabaho, yung iba sa inyo, parang napagtutulungan kayo, no? Pwedeng napagtutulungan kayo, nabibiktima kayo ng mga bully. Hindi lang isa guys, no? Kundi parang more than one na mga tao na parang pinagchichismisan kayo or merong something na against you sa trabaho nyo, o kaya naman parang merong naninira sa inyo, parang isang naninira sa inyo na parang dinadamay niya yung mga co-employees nyo mga kapiksi, no? Kumbaga parang naghahanap siya ng kakampi para siraan ka or para maging pangat ka sa paningin ng ibang tao. So, as long as wala naman kayong ginagawa masama mga kapiksi, huwag kayong magpa-apekto sa mga naninira sa inyo sa trabaho. Basta kayo gumawa kayo ng tapat, di ba? Magtrabaho ng tapat. And nagtatrabaho tayo or pumapasok tayo sa trabaho natin para kumita ng pera, hindi para makapagkaibigan sa kanila. So, dead man na lang mga kapiksi. Pero kung gumagawa na sila ng hindi maganda sa inyo and parang feeling nyo below the belt nya, may mga option naman kayo guys, no? Pwede nyo isumbong sa HR or kung kanino man, diba? O kaya naman mag-resign kayo kung may choice kayo mga kapiksi. Pero hanggang matitiis nyo guys, tiisin nyo mga kapiksi. Okay? On the positive side naman, ito guys, makakapag-manifest kayo ng bagong love, no? Sa relationship mga kapiksi. This is no love connection guys, no? Meron nagkakagusto sa inyo mga kapiksi, and itong person na to parang naglalakas na loob siya na magtapat or mag-confess sa inyo. Yung iba naman sa inyo guys, parang you are finding true love, mga nag-engage sa mga online dating na mga apps guys, no? And okay lang yan kasi yan na yung trend ngayon mga kapiksi, pero mag-ingat pa rin kayo guys kasi pag online, di ba? Syempre kailangan nyo munang kilalaning mabuti yung tao mga kapiksi, especially guys ngayon, di ba? Iba kasi yung trend ngayon mga kapiksi, hindi ko alam kung bakit. Siguro dahil sa generation. So, basta mag-ingat na lang kayo mga kapiksi. Alright? And yung iba naman sa inyo guys, parang bibigyan kayo ng chance ni universe para umunlad, no, ang inyong pamumuhay, o kaya naman parang nag-i-invest kayo sa sarili nyo guys para lalo pa kayong umunlad. So yung iba sa inyo, maaaring mag-enroll sa mga online courses mga kapiksi, or yung tipo mag-aral talaga guys para mag-upskill, no, yung mga kaalaman nyo. So magagamit nyo yan guys kasi kayo rin naman yung makikinabang dyan. The more na nag-invest kayo sa karunungan nyo, the more na makikinabang kayo dyan. Okay?
So, i-main nyo na itong mga new love connection na to, itong level up ng pamumuhay, mga kapiksi. Yung iba sa inyo talaga merong manliligaw, guys, no? As in, ito applicable lang, guys, sa mga sa mga single. Kung kayo ay taken na, wag na kayong lumande, guys. So, maaaring merong talaga, may manligaw sa inyo, may mag-approach sa inyo, mga kapiksi. Okay. And, sa iba naman, mga kapiksi, nakikita naman natin dito na nagiging maayos yung inyong pamumuhay. Parang naghihilom, guys, yung mga sugat nyo. Yung iba sa inyo, guys, nakakapagbayad na rin kayo ng mga karmic debts nyo, no? Ibig sabihin, kung nakagawa kayo ng hindi maganda dati and nagdusa kayo, parang napagbayaran nyo na rin yung mga karmic debts nyo, guys. Pero, kung may utang pa kayo, guys, yung karma, parang yan, bangko, no? Merong deposit, merong withdraw. Kapag gumagawa kayo ng good karma, mga kapiksi, mga charity, mga charitable works, donation, or kung ano-ano pang kawang gawa, nagde-deposit kayo sa bangko ng karma. And kapag gumagawa naman kayo ng masama, no, ng masama sa kapwa nyo, nagwi-withdraw naman kayo. So, nababawasan yung karma nyo sa bangko, mga kapiksi. Kaya kayo nagkakaroon ng karmic debts kasi wala kayong kawang gawa, wala kayong mabuting gawa, tapos puro masama yung ginagawa. So, mga example yan, mga corrupt, diba? So, kaya kapag mas marami yung karmic debts nyo, mga kapiksi, ibig sabihin, doon maaari kaya kayo nagdudusa, ganyan-ganyan, kaya kayo napaparusahan, di ba? Kaya nga may karma, mga kapiksi. So, ito, ang nararamdaman natin dito is for some of you, parang nakakabayad na kayo sa mga utang nyo sa karma, mga kapiksi, and napagbabayaran nyo na yung mga kasalanan nyo, guys, and unti-unti na magiging ma-okay yung inyong pamumuhay, guys. So, I suggest talaga, palagi kong sinasuggest na palagi lang kayo mag-deposit sa inyong karma bank, mga kapiksi. Palagi kayong gumawa ng kawang gawa, guys, and talagang magiging maayos yung buhay nyo, and i-bless pa kayo ng bonggam-bongga, mga kapiksi. Okay? And meron kayong mga kinakatakutan, guys, no? Kung ano man yung kinakatakutan nyo, guys, just face your fear. Mga kapiksi, huwag kayo masyadong mapraning. Again, no, pagdating sa fear, guys, palagi kong sinishare yung narinig ko dun sa Dune na movie. Sabi niya dun, I must not fear. Fear is the mind killer that brings death. Ano ba yan? Mali, sorry. I must not fear. Fear is the mind killer. It's a little death that brings obliteration. So, ibig sabihin nun, pinapatay ng mga takot natin, yung mga pangarap natin sa buhay. So, you have to overcome your fear, mga kapiksi. Okay? And naghihilom, guys, no, yung kung meron kayong mga sakit, karamdaman, nagiging ma-okay na rin yung mga pakiramdam nyo, guys, and naghihil na rin kayo, mga kapiksi. So, i-comment nyo na ito, guys, itong mga healing na to, itong karmic debts nyo, no? Mga good karma, kailangan talaga magtayo kayo ng good karma, guys. Itong mga love connection, yan, kasi nararamdaman natin na meron talagang magpo-propose or magko-confess sa inyo, at saka itong mga pag-unlad, pag-ascenso, guys. Okay? So, inyong mga positive energies, palagi natin hina-highlight yung positive, guys. So, i-mind nyo na yung positive sa comment section. So, bunot tayo ng ito, guys, no, patience. Sabi ko nga kanina, mga kapiksi, no, kailangan you have to hold your visions and you have to have patience, mga kapiksi. Kailangan habaan nyo yung pasensya nyo, guys, sa buhay hanggang sa mag-manifest yung mga hinihiling nyo sa taas, mga kapiksi. So, don't ever give up, guys. Okay? Alright? Comment down below, guys, if naka-resonate kayo, and i-mind nyo na yan sa comment section. Ito yung ating 2026 kapalaran. Panoorin nyo na. Ito naman yung ating success stories ng paano mag-manifest ng abundance video course. Click here to subscribe, guys. Thank you for liking, sharing, and subscribing. See you next time. I love you all. Have a nice day. Bye-bye.